Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Isang magandang hapon mga kababayan. Nandito na naman tayo sa inyong paboritong programang Kaya Mo Yan sa DZRH. Nako, ang dami nating balita ngayon. Pababatiin ko kagad ang ating mga partner. Partner Cory, Partner Emer, magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon po mga kababayan, Partner Ricky, Partner Emmer. Ako po si Cory Quirino. Wow! Yes, yes. Happy Sabado. Easter pa rin. Ako, ang saya-saya natin ngayon. Ang saya-saya ng Pilipinas. Nasaan yung green shades mo, Emer? Yung kulay green na shades na sinuot mo kagabi sa napaka-successful na concert ni Randy Santiago Icon. Nasaan yung shades mo? Full house. Yes, full house. Ay, binigay po natin sa isang fans dahil alam nyo naman, napakaraming dumating. Alam mo, ang sabi nga ng mga iba, talagang masang Pilipino pa rin. Love pa rin si Kuya Randy. Di mo man pupuno ang 3-5 na PICC, di ba? Mamaya, share namin sa inyo yung magagandang mga picture. Meron mga picture hindi namin pwede ma-share kasi rated R. Pero yung ibang mga picture... Uy! Oy, bola lang yun, mga Hindi pwede dito, Cory. Hindi pwede dito yung ibang picture na kinuha ni Emer. Hindi pwede dito. Pero bago lahat, napakagandang balita na nakaligtaan ko ni si Secretary Conrad Estrella. Nakita ko nasa Puerto Princesa sa land title distribution sa mga agrarian reform beneficiaries. At nagkaroon siya ng press con, no? Napakaganda ng sinabi niya at meron tayong clip. Explanation nito sa ongoing na problema doon sa mga indigenous people, property sa Boracay at mga issue. Ito po ang pahayag ni Secretary Conrad Estrella nung nasa Puerto Princesa. Pakinggan po natin. Okay, habang hinahanda yan, biglang background lang, ano? Biglang background lang, Emer at Cory. Merong mga sektor kasi na pilit parang pinagsasabong si Pangulong Bongbong Marcos at si Pangulong Duterte at dito sa issue ng agrarian reform merong pinaliwanag sa Secretary Estrella na tingin namin makakabuti para to clarify ang position, no, ng Department of Agrarian Reform. At dahil dyan, nandito ang short clip, DZRH Tech, naka-ready na ba yung short clip ng pahayag ni Secretary Conrad Estrella recently sa kanyang pagpunta sa Puerto Princesa? Si President Rodrigo Roa Duterte po ay napakaraming nagawang kabutihan yan para sa agrarian reform beneficiaries din po. Yung Executive Order number 75, siya ho ang lumagda nun. At yun ho ang nagbibigay daan upang ang ating gobyerno, ang DAR, ay pwede nilang sakupin ang mga lupa na pagmamayari ng gobyerno upang ipamigay sa ating mga kababayan. Ang ating naman kasalukuyang Pangulo ay sunod-sunod po at napakaraming pondo ang ibinibigay naman sa atin sa support services at talagang binaback-upan ang Department of Agrarian Reform. Ang ating kasalukuyang administrasyon ang nakaisip na let's come up with the law at para libre na ang lupa na ating pinapamigay. Yan naman ho ang kay President Bongbong Marcos. Nakita nyo? Yun ang kagandahan ng smooth transition from one administration to the next. Lalo na rin sa Department of Reform. Nare-recognize nila, di ba, Cory at Emer, yung batas nung dating Pangulo, Pangulong Duterte, at gumawa naman ng additional na batas para dito sa under administration ni Pangulong Bongbong Marcos na
pinatutupad pareho ni Secretary Conrad Estrella. Yun ang tinatawag na continuity, nagdadala ng stability at progress, at yung tulong sa tao, Emer at Cory, hindi tumitigil. Yes. Tuloy-tuloy. So, napakaganda yan. Congratulations, Secretary Conrad Estrella. At siyempre, sa bahagi ito na ating programa, makakasama rin natin ang isa sa mga opisyal, Emer, na opisyal ng DAR, pero model din. Model at influencer. Yeah. Hello, hello Kai. Welcome back to the show. Darling. Hello, Sir Emmer, Sir Ricky, and Ma'am Cory. Good afternoon. Thank you for... nakita mo naman, Kai, sabi ko, maliban sa official ng DAR, influencer din yan. At saka may dalang palaging produkto na gawa sa atin. Yes, ang kagandahan nung ipinopromote ni follower ako dyan, Emel. Hindi ka ba follower Kai sa kanyang social media? Ay, nako, talaga. Hindi ako makapasok Punong-puno yung followers din. Sige, Kai, anong balita mo sa akin? Maliban dun sa binalita namin kanina. Go ahead. Yeah. Nagpunta po kami actually last Wednesday sa Palawan. Tapos nung Tuesday naman sa Negros Occidental. So ito po yung pahayag ni Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III. Dapat nating panindigan ang batas sa issue ng mga ati sa Boracay. Ito po yung naganap na press conference. Ito po yung pinlay ninyo last time lang. Ayan, on the screen. Nung namahagi po kami ng Certificate of Land Ownership Award sa Negros Occidental. Binigyang diin niya na walang basehan ng pagbibigay ng CLOA sa mga miyembro ng Boracay Ati Tribal Association. Una, idineklara ng Bureau of Soils and Water Management sa ilalim ng Department of Agriculture na ang nasabing lupa ay hindi angkop sa agrikultura na dapat ay hindi kasama sa saklaw ng DAR sa ilalim ng Republic Act 6657 or ang Comprehensive Agrarian Reform Program, sabi ni Secretary Estrella. Ang pangalawang dahilan, ani ni Estrella, ay ang panahon ng pag-i-issue ng Notice of Coverage ng mga pribadong lupain ay nag-expire na po noong Hunyo 30, 2014. So it's been 10 years na din. Nang inilabas ng DAR ang mga CLOA sa atin noong 2018. So it's lapse na po yun. Pangatlo, hindi nila pwedeng i-invoke dito ang Executive Order 75 dahil hindi naman ito pag-aari ng pamahalaan dahil may lehitimong nagmamay-ari ng lupa. Ang EO 75 ay isang kautusan ng Malacanang na nag-uutos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na tukuyin ang lupa ng gobyerno na maaaring ipapamahagi ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Sabi na dagdag po yun ni Secretary Estrella. Binanggit din po niya na mas pinili ng 44 na miyembro ng Boracay Ati Tribal Association ang paghahati-hati ng 1,282 square meters na lupain para sa kanilang mga sarili. Kung kaya't ang bawat isa ay nagmamay-ari lang ng humigit kumulang 30 square meters lang. At hindi po yun angkop sa agrikultura. Isipin nyo naman po, 30 square meters lang, di ba? Sinabi po ni Secretary Estrella na ang DAR ay magbibigay tayo ng mga lupain ng pamahalaan sa mga miyembro ng ATI sa pamamagitan ng EO 75. Ito po yung resolution po na nagawa nila para sa problemang ito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng sa kanila, bawat isa sa 44 po na miyembro, magbibigay po ng 1 hektarya hanggang 3 hektarya at pagbibigay sa kanila lahat ng tulong at syempre po mga suportang serbisyo. Sabi po ni Estrella ay tinatrato natin ang mga tao ng may habag, ngunit dapat itaguyod ang ating batas. So that's it po for the news sa latest news po sa DAR. Alam mo, napakaganda ng pahayag niyan at napakaganda ng pagka-deliver mo ng report, no? Mabuting nakaklaro ang mga issue ganyan kasi may mga ibang sektor na linalagyan ng kulay.
Di ba? Yes po. At tunay na ang Department of Agrarian Reform, nauna silang nagbigay ng ayuda doon sa 44. At iniulat na nga natin yan, di ba, Cory at Emer, yung DAR with the Heart. DAR with the Heart. May controversy sa lupa, pero hindi tumitigil ang DAR sa tulong din ng DSWD na pangalagaan ang pangangailangan ng 44 at mga pamilya nila doon. Yes. Yun ang pinaka-utos ni Secretary Estrella. Napakaganda nun kasi kahit sabihin mong may issue sa ownership, mga kababayan pa rin yan. At sinabi sa akin mismo ni Secretary Estrella, I will make sure they are taken care of. Yun. Exactly. Beyond the work, ha? Kay, di ba? That's beyond the work of DAR. Yes po. Pero Actually, inuna yun. Oo. Sabi nga po ni Secretary, the law is the law. Pero syempre, dahil sa may mga conflict na nangyari, ay nagagawan po ng resolusyon. Kasi syempre, involve ang DAR at ayaw din naman po ni Secretary Estrella na may mga nako-conflict at syempre mga nahihirapang benepisyaryo. Correct. Napakaganda yan. At ang balita namin, Kai, is that ang distribution ng titles is about 10,000 this month. At by the end of the year, mula kay Secretary ito, 100,000 titles na 30 years in the waiting yung mga yan. Di ba, Kai? Yes po. Tama po. Meron bang mga taong naghihintay na higit ng 30 years? Meron din. Yes po. Actually, di ba, Kai? May mga vintage cases po na over 40 years, 50 years. Vintage? Tapos yun po nare-resolve na po nila Yusek Napoleon Galit at Secretary Estrella. Yung Yusek Galit, yung Yusek Galit yan, pero hindi nagagalit. Lagi nakangiti yan. Kasi sabi, galit. Hindi. Yusek lang yan. Although magaling na abogado yan, galit, pero palaging very calm. Yeah. Very According to our ears, relax. Wag. Nanonood siya. So anyway, ibalita mo sa amin yung mga forthcoming trips ni Secretary sa title distribution in the coming weeks. Yes po. Actually, meron din po kaming upcoming CLOA distribution next week naman. Region 2, Cagayan Valley Region. Wow. At, mga 1,032 agrarian reform beneficiaries. Aside po sa CLOA distribution na magaganap, meron din po kaming turnover of farm, machineries and equipments, and also awarding of the certificate of the farm to market road projects na natapos na po at tinatapos po ngayon ng DAR. Galing. So, para lang maliwanag, hindi lang titulo yan, equipment at yung paggawa ng farm to market road na kailangan ng ating farmers. Kasi mahirap, Cory, hatid pag malubak. Tama po. At mahihirapan po ng kasama pa rin ng DPWH dyan, di ba? Yes po. Kasama yan dyan. At meron din kayong bridges, tama ba? Meron din po kaming bridges, yes po. Tulay ng Pangulo, which is ngayon po, natapos na yung mga initial documents. And baka po this year na din masimulan yung mga projects na yan. Really comprehensive yung proyekto nito. Yes, Very good. po. Very good. Congratulations, Kai. Maraming salamat sa oras mo at patuloy mo kaming pagbigyan dito kasi nami-miss ka ni Emer at namin pagkawala ka. Ang daming fans niyan dito. Lalo yung mga teenagers. Thank yung mga you seniors so much. feeling teenagers. Ang daming fans. Bye. Thank you, Kai. Bye, Ma'am Tori. Bye, Sir Ricky. Thank you. Sa oras natin 4:24 ng hapon, nako, pagbalik ng programang Kaya Mo Yan sa DZRH, nagbabalik po. Nako, Ayan na. isa pang masipag na gobernador, Yun. nakapangalan pa ang probinsya ng ating co-host. No. Quirino. Abangan nyo, si Governor Dax Cua. Magbabalik po para sa kanyang project na Quirino Moto Rismo. Rismo. Ayan. Magbabalik po
ang KMS din. Tambay po, mga kaibigan.